Magandang hapon po sa ating lahat kahit na maulan at paiba-iba talaga ang panahon ngayon, no? Talagang wala nang permanente, pero ganun pa man, tayo pa rin ay nandito para tayo ay matuto. Ako po si Tutor Rubicel mula sa SDO Caloocan. Syempre pa, Tutor Pao? Siyang tunay, Tutor Rubicel, isang masigabong pagyayamanin naman natin ngayong araw na ito, ang pagtuklas sa panibagong aralin na ating matututuhan. Ako po si Tutor Pao mula sa SDO Antipolo. Ayan, tama po, no? Talagang nakakatuwa kahit na medyo lumalaban ang ating mga internet dahil po sa panahon, lumalaban din ang ating mga kasama, ang ating mga estudyante para lang matuto at samahan tayo sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Sa ngayon po, tayo ngayon ay nasa pagbuo ng pinal na draft na kung saan ibig sabihin malapit na tayo matapos at iharap ito sa ating guro para ito ay magkaroon ng presentasyon. O halina, alam ko na kayo ay talagang handang-handa na, no? Dahil diyan, alamin natin kung ano ang tunguhin natin sa araw na ito. Tama ka dyan, Tutor Rubicel. Narito ang pinakamahalagang layunin para sa paksa ngayong araw na ito. Nagagamit ang mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang pananaliksik at nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa. Narito naman ang tiyak na layunin. Nakikilala ang mga paraan sa pagpapaunlad ng pagbuo ng pinal na draft ng isang papel pananaliksik. Ayan, so nakita natin kung ano ang ating layunin, no? Sana matalus natin yan, yung mga mahalagang mga impormasyon. At dahil dyan, tayo ay magbalik-aral. Panuto, isulat sa sabong papel o comment box ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi wasto ang pahayag. Handa na ba tayo? Naku, mukhang handang-handa ng ating mga estudyante. Para sa unang bilang, isang mahalagang pangangailangan sa pananaliksik ang maingat na pagkilala sa pinagmula ng mga impormasyon na nakatulong sa pagbuo ng isang pag-aaral. Isang mahalagang pangangailangan sa pananaliksik ang maingat na pagkilala sa pinagmula ng mga impormasyon na nakatutulong sa pagbuo ng isang pag-aaral. Tama ba ang pahayag o mali? Ayan, isulat nga natin. Pero bago natin banggitin ang mga ilan sa ang kanilang mga kasagutan, batiin po muna natin ang mga estudyante mula sa Global Reciprocal Colleges. Yan po ay nasa 10th Avenue at talagang napakahuhusay ng mga estudyante dyan. Pagbati sa inyo, pwede nyo i-share, ayan, nabubulol pa ako, i-share at i-like ang ating link para mas maraming makapanood kung meron kayong mga kilalang senior high school. Maraming salamat kahit kayo nasa kolehiyo ay kasama namin kayo. Siyempre pa, nandyan ang ating mga talagang lodi at talagang ating paulit-ulit na bumabalik sa atin. Nandyan pa rin si Raven Anthony Rubrica, Shane Robles, Robert Gatbonton, ako napakagwapo niya, lalo yung profile pic niya, no? Tingnan nyo naman. Jan Nico Nantesa, Julie Adatu, ayan, no? Sa isang pangalan, napakadaming mga nakakabit, no? Ayan, pagbati sa inyo. Sige, mamaya babalikan natin kung kakayanin, no? Para sa unang bilang, ang sagot ni John Michael Oprasio ay tama. Gayun din si Julie Adatu, tama din ang sagot. Shane Robles, Cindy Duchilia, hello po ma'am and sir, hello ma'am Cindy. Ayan, pwede po tayo sumagot. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot para sa unang bilang? Mga giliw naing mag-aaral, ang tamang sagot para sa unang bilang ay tama, mahusay. Ibig sabihin, kayo ay nagbalik-aral at ibig sabihin may natutuhan kayo sa ating leksyon noong nakaraang Miyerkules. Dako tayo sa ikalawang bilang. Isa sa tungkulin ng dokumentasyon ay ang pagbibigay ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kanyang ginagamit.
Isa sa tungkulin ng dokumentasyon ay ang pagbibigay ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kanyang ginagamit. Tama kaya o mali? Nako. Ayan. Ano kaya ang sagot nila para sa ikalawang bilang, no? Batiin natin ang ating mga kasama. Alam niyo po ba, dahil po sa, gusto ko lang sabihin, no, maraming mga estudyante sa atin talaga na bago pa yung tamang oras natin ay meron na talaga mga nakalatag na mga katanungan. Pero ganun pa man, yung iba, talagang hinihintay lang yung sagot tapos lumalabas na, no? Okay lang din yan. Sabi ni Cindy Duchilla para sa ikalawang bilang, tama. Gayon din si Irene Carino. Hello, Ma'am Irene. Tama din ang sagot niya. Gayon din si Jelaila Alcantara. Tama din. Gayon din si Madeline Cruzat. Tama rin. Andiyan si Meliard Concepcion. Sabi niya, tama din. Aba, syempre, talaga namang sumunod pa si Lady Lynn Almonicar. Tama din. Ang tanong, ang mga sagot ba ng ating mga estudyante dahil nagkakaisa sila? Tama rin kaya ang sagot? Ibigay na natin, Tutor Pau. Anong nga ba ang sagot sa ikalawang bilang? Tama kaya ang inyong sagot, mga giliw na ay mag-aaral, dahil ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay tama. Nahusay ang mga batang ito. Mangyari ang pakipusuan nga kung sino ang nakakuha ng buong tamang sagot sa una at ikalawang bilang. Pakipusuan nga po. Ayan, habang hinihintay natin yung mga puso ng mga estudyante, wow, taga ang bilis ng pagtugon, ha? Sabi ni Eva Ebora Sevilla, nanonood po mula sa Godofredo Reyes Senior High School. Naku, napakalapit nito, no, sa puso natin. Camsur Division o Division ng Camarines Sur. Pagbati po, Ma'am Eva, maraming salamat po sa pagtutok sa Itolay. Gayon din kay Misa Flores, Lea Francisco, Raven Anthony Rubrica. At dahil dyan, maaari na tayong tumungo sa ating talakayan. Pero bago yan, subukin natin baka mamaya mas marami na o masasabing may pangunahin na kayong kabatiran sa ating tatalakayin. Ayan, Tutor Pau. Okay. Panuto. Basahin ang mga tanong at isulat o ilagay sa comment box ang titik na iyong napiling tamang sagot. Narito ang unang bilang. Bahagi sa proseso ng pananaliksik na isinasagawa ang pagwawasto o pag-e-edit at pagrebisa. A. Pinal na draft. B. Paglilikom. C. Dokumentasyon. D. Pagbabalangkas. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, napakabilis ng andar talaga naman, no? Ayan. Nako, sige pa. Parang ang sarap panoorin, no? Ayan. Alam nyo, nako, kakaiba po yung ganyan na maraming bata talaga ang batid at meron na talagang kahit paano talaga alam na nila yung tunguhin, paano ba sinusulat ang pananaliksik, ano nga ba yung mga lalamanin nito. Nako, senior high school pa lang ito, no? Pero ganito na sila kahusay sa pananaliksik. Sabi ni Joyce Comunical, hi Ma'am Joyce, magandang hapon po, magandang hapon din. Isa yan sa pinaka masasabi nating natatangit mahusay sa kolehiyo na kumukuha ng edukasyon mula sa Global Reciprocal Colleges. Ayan, sabi ni Madeline Cruzat, titik A daw po. Gayon din si John Michael Oprasio, letter A din daw po. Gayon din si Julie Adatu, sana magaling ka na, titik A ulit. Si Marish Soriano, titik A. Si Cindy Duchilla, titik A din daw po. Nako, ano kaya ang sagot sa unang bilang? Nako, unang bilang pa lang ito at hindi pa natatalakay. Tingnan natin sino mga nakakuha ng tamang sagot. Tingnan natin. Ang tamang sagot po, mga giliw naming mag-aaral para sa unang bilang ay titik A. Pinal na draft. Grabe, iba talaga ang ating mga estudyante. Talagang pinabibilib tayo, no, Tutor Pau? Nakakatuwa yung mga ganyang estudyante. Sabi ni Angelica Feliciano Dizon, humabol si Titik A, at marami pa, no? Ayan, tunghayin natin ang ikalawang bilang. Tutor Pau? Narito ang ikalawang bilang.
unang hakbang na isinasagawa sa pagpapaunlad sa pagbuo ng pinal na draft? A. Muling pagrebisa sa mga datos. B. Pagbuo ng panimulang balangkas. C. Pag-iisa-isa ng mga nakuhang impormasyon. D. Muling basahin ang sipi o kopya ng isinagawang pananaliksik. Ayan, no? Ayan. Ano kaya ang sagot sa ikalawang bilang, no? Ayan, sige po, pwede pa po tayong sumagot para naman po mabigyan natin ng pagkakataon yung mga ilang estudyante na hindi pa natin natawag kanina. Na kung may nakita ko rito bagong pangalan, Allen Mark De Jesus. Ang sagot niya, letter C. Hello, Allen, kung saan ka, anong eskwelahan ka nang galing? Sige nga. Gayon din kay teka, gusto ko yung bagong pangalan eh. John Wayne Prieto. Taray ng pangalan. Ganda. Titik C. Hello. Ayan, maganda po yan. Sabi rin ni Fiona Carla Regondola, Titik D. Nako si Clarence. Hello po, Clarence Amor. Titik D rin daw. Ayan, ang dami nating mga bagong kasama ngayon na ngayon ko lang nabasa. Ayan, muli pagbati po. Sabi ni John Wayne Preto, pagbati mula sa Jones Rural School, SDO Isabela. Ayan. Pagbati sa iyo, John Wayne, at welcome po sa Itulay sa Pagbasa. Ayan. Ano kaya ang sagot sa ikalawang bilang? Ayan, dalawang sagot lang yung lumabas, tutor pa eh. Titik D at titik C. No? Ayan. Ngayon malalaman natin kung ano ang tamang sagot. Tignan natin, ang tamang sagot para sa ikalawang bilang, mga giliw na mag-aaral ay titik D. Muling basahin ang sipi o kopya ng isinagawang pananaliksik. Mahusay mga giliw na mag-aaral. Pagsubok pa lamang yan. Ibig sabihin, meron kayong kaalaman. Para sa ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa tamang paggamit ng malaking titik sa pagwawasto ng pinal na draft? A. Pangalang heograpiko. B. Pagbabaybay ng bilang. C. Mga konseptong akademiko. D. Opisyal na pangalan at pamagat. Nako. Ayan. Ano kaya yung tamang sagot dito, no? May pag-ikot ang aking signal kung nakita nyo yun. Ayan, no? Ano kaya ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Ayan, medyo nag-isip yung mga estudyante natin, no? Medyo natigilan sila. Sabi kasi dito, alin ang hindi kabilang, no? Sa tamang paggamit ng malaking titik. Tandaan, isa yan sa mga tinitignan sa pananaliksik, kahit sabihin mong ito ay simple lang, pero marami ang talagang nagkakamali sa tamang paggamit ng malaking titik. Naku, kailangan balikan yung mga pangalang pantangi at mga pambala na yan. Mga simple lang pero, no? Na marami nagkakamali dyan. Ngayon, tingnan natin, ano nga ba ang sagot sa ikatlong bilang? Sabi ni Aldrich Neil Galang, titik B. Gayon din si Rian Taganahan, Christian Sunga, Titik Birin, gayon din si Miza Flores, Madeline Cruzat, ayan, loading daw, sabi ni Julie Adato. Loading daw, sorry na. Ayan, ano kaya ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Para sa ikatlong bilang, mga giliw na mag-aaral, ang tamang sagot ay B. Pagbabaybay ng bilang. Mahusay, mga giliw na mag-aaral. Mangyari ang pakipusuan kung sino ang nakakuha ng perfect score. Perfect score po, ibig sabihin po, yung bilang 1 hanggang 3 po ay nakatama po sila sa pagsagot. Maraming salamat po. Oo, napakadami no, na nakakuha ng tamang sagot. Pwede nyo ring isulat yung score ninyo sa comment box para mamaya, ayan, meron na nagsulat. Sabi ni Raven Anthony Rubrica, 2/2 kanina, 3/3 sa subukin natin. Grabe, hindi pa natalakay yan. No? At dahil dyan, dahil marami na kayong kaalaman, magbibigay lang kami ng mga ilang paalala
paano ba binubuo ang pinal na draft? Kung natatandaan nyo, tinalakay natin ang unang draft. Ngayon naman, tingnan natin paano natin tatapusin at paano natin bubuuin ang pinal na draft. O, makinig mabuti. Sabi rito, ito ay bahagi sa proseso ng pananaliksik na isinasagawa ang pagwawasto o pag-e-edit at pagre-revisa. Sa ibang paaralan, nagpapalitan yung dalawang magkaklase para maisagawa ang tinatawag na pagwawasto. Babasahin ng kaklase yung gawa ng kaklase niya, gayon din yung gagawin ng kanya kaklase. Kasi tandaan natin, minsan meron tayong nalalagpasan, lalo na kung gawa natin ito, hindi natin nakikita yung mga ilang mga pagkakamali. No? Kaya meron mga panuto ang guro na bilugan nyo yung mga sa palagay nyong mali ang baybay, mali ang paggamit ng titik, gayon din ang bantas. Dahil kasama yan sa pag-e-edit at pagre-revisa. Napakahalaga ang bahaging ito upang muling mabalikan ng mananaliksik ang mga kinakailangang pangbaguhin at paunlarin batay sa nilalaman ng pag-aaral. Kaya nga minsan sinasabi ng guro, maaring ipasa o isumite ito sa soft copying pamamaraan lang, no, ipapasa, no, meron kayong G drive, tas doon isusumite sa guro. Yung iba naman, pinapiprint ito kung magpapalitan o meron pong harapan na pagwawasto para kapag ipapasa ng mismong papel pananaliksik, maayos, wasto na ang lahat ng mga maging bantas o mga gamit ng mga salita. Ayan. So, yan ay ilan lamang po sa mga ginagawa natin kapag bubuuin natin ang pinal na draft. Tutor Pao? Tama ka dyan, Tutor Visel. Ito yung pinakabahagi na kung saan ay kailangang busisiin at Correct. sipatin ang ilang mga bahagi kung ito ba ay kinakailangan bang i-edit pa, i-revisa, o kinakailangan pang iwasto ito o maging ang ilang sa paggamit ng ilang mga bantas. Tatalakayin natin yan mamaya. At Ayan. ito nga ang sumunod. Ito yung mga paraan sa pagpapaunlad ng pagbuo ng pinal na draft ng isang papel pananaliksik. Sabi dito sa una, muling basahin ang sipi o kopya ng isinagawang pananaliksik. Ibig sabihin, kung mapapansin mo, hindi pa yon ang pinakapinal na ginawa mo. Kinakailangan na ito ay balikan mo, basahin mo, upang malaman mo kung meron pa bang iwawasto o idadagdag dito. Sumunod dito, maaaring i-print ang CP o kopya para mas madaling pagwawasdo sa iba pang bahagi ng pananaliksik na kinakailangang baguhin at paunlarin. Merong pagkakataon na kinakailangan ay gumamit tayo ng highlighter, katulad ditong hawak-hawak ko. May mga pagkakataon na mas madaling hanapin kaagad ang mga tipikal na mga bahagi kung saan ay ito ba ay tatanggalin ba to o ito ba ay pinaka-importante na dapat ay standby doon sa bahagi na iyong pananaliksik. At ikatlo, ayusin at tignan ang kinakailangang ayos ng pahina batay sa kabuuang sukat sa paligid nito, gayon din ang laki ng mga letra o titik at pantulong na mga ilustrasyon. Kadalasan, kung kapasin natin, napakaswerte natin ngayon, o lalo na ninyong mga millennial, ay dahil na rin sa teknolohiya na iniambag sa ating mundo dahil napadali na ang proseso ng pag-e-edit o pagre-revisa. Lalo na kung ito ay sa wikang Ingles dahil otomatiko na kinokorek na ang tamang pagbabaybay nito. Sa kalimitan, ang Filipino lamang o sa wikang Filipino, ang isa sa pinakamahirap para sa atin na ito ay kailangan ibaybay talaga ng isa-isa. Correct. Tama yan, no? Yan yung mga tinitignan natin. Kadalasan po, minsan, hindi lang po hina-highlight natin yung mga bagay na dapat po nating tignan. Yung iba, hina-highlight natin kasi hindi ka pa sigurado, no? Ito yung hahanapin mo pa, yung mga impormasyon na kumbaga mayroon ka pang tanong hinggil doon kung kayo ay sigurado o hindi na. Narito ang mga paraan sa pagpapaunlad ng pagbuo ng pinal na draft
sa isang papel pananaliksik. Nako, yung iba rito, batid na to, pero babalikan lang natin. Tulad ng sinabi ko kanina, paalala lang po ito, no? Dahil po tayo ay nagsasagawa na ng final na draft, tingnan po natin kung tama po ba yung margin at spacing. Sigurado ko na may ibinigay ang guro ninyo kung ano ang tamang sukat para pare-parehas kayo ng ipapasa. Mula yan doon sa pinaka-pabalat niyan hanggang sa pinakadulo ay ibinibigay yan ng guro kung ano ang tamang sukat. 1.5 pulgada sa kaliwa, pare-parehas naman siguro yan. 1 pulgada naman sa taas, kanan at baba ng papel. Kaya di ba pag nagsumiti ka, sinasabi agad ng guro, ayusin mo yan. Bakit? Nakita ka agad ng guro na hindi pantay. Dahil kung titingnan mo, ang taas, kanan at baba ng papel ay pare-parehas ng sukat. Narito ang mga mungkahi ng sukat at ayos sa sumusunod. Magpapalitan kami at magsasalitan kami ni Tutor Pau para hindi mangawit si Tutor Rubicel. Okay? Narito ang mga mungkahing sukat at ayos sa sumusunod. Siyempre, titik A, pamagat at teksto. Narito ang sukat ng letra o yung pinaka-font. 12 po kadalasan ang ibinibigay na suggestion. Kasi po, para mas kita, hindi tama lang yung sukat, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Sumunod? Yung pantulong na pamagat na sukat ay dapat ay 11 o 11 lamang yon. Kung mapapansin natin, katulad sinabi ko kanina, madali na lamang para sa inyo ang tamang pagsukat nito dahil teknolohiya na po ang mag-a-adjust at tutulong sa inyo sa pagbibigay ng tamang pagsukat ng inyong gagawing panaliksik. Sumunod. Ayan, ako talaga namang mabibilib ka sa teknolohiya, no? Sa titik C, anyo ng letra sa pamagat, naka-bold. Alam mo yung malalaki, pinakakapal, para po mas kitang-kita ng mga panel o kaya ng guro na magwawasto o kung kanino nyo man ito ipapasa. Malayo pa lang, kitang-kita na kung ano ang pamagat ng iyong papel pananaliksik. Sumunod? Sunod dito, Tutor Rubicel at mga giliw na yung mag-aaral ay ang gamit ng estilo o tipo ng letra o yung tinatawag nating font style. Narito ang Verdana at Arial. Kung Tutor Rubicel, no, naabutan mo ba yung typewriter? Hindi Kasi naman. yung typewriter, naabutan ko yung Tutor Rubicel, kung mapapansin natin, yun hindi na talaga maiiba ang letter noon o yung font style noon. Kasi kung babalikan ko yun, parang ang style nun ay Times New Roman. Hindi katulad yan sa teknolohiya, talaga makakapili ka kung ano. Pero, pagdating sa panaliksik, meron po tayong sinusunod po. Ito po yung Verdana o yung tinatawag nating Arial. Ayan, tama yun, no? Tapos ililiquid mo pag nagkamali. Kaso, halatang halata, no? Ayaw pang umamin, pero saglit lang yata. Parang dumaan lang sa panahon ko. Panahon ako ni Jolina Magdangal, no, kapatid? Okay. Porma ng linya sa bawat ng talata. Porma ng linya sa bawat ng talata. O, tinatawag natin itong double space. Dako, alam na ng mga estudyante yan, no? Pero tingnan nyo, merong mga ilan na nagkakamali doon sa tinatawag na double space na yan. Nagkakamali sila talaga sa sukat. Kaya dapat sa unang bahagi pa lamang, dahil teknolohiya naman o computer naman ang gamit mo, ang kailangan lang dyan ay tama po yung maibigay mong sukat, no? Yung maitipa mo. Dahil kung sakasakaling ikaw mismo sa unang bahagi pa lamang ay mali ang pagtitipa mo ng sukat, ng laki, yan po yung kadalasang nagkakaroon po ng pagkakataon na nagkakaiba-iba yung sukat ng mismong papel. Sumunod po. Sumunod dito, Tutor Rubicel, yung panimulang anyo ng talata. Kinakailangan dito ay naka-indention po ang unang bahagi ng talata. Dahil dito po magsisimula ang yugto ng pagkakagawa ng daloy ng pananaliksik. Ulitin ko po hindi po siya pantay-pantay. Ang unang bahagi po ng talata o yung unang pangungusap po mula sa talata ay nakapasok po o naka-indent. Yan, kasi yun yung palatandaan na magsisimula na ang pagpapahayag ng pananaliksik. Siyempre pa, ang dayuhang salita ay nasa formang italics o nakapahilis. Ito yung palatandaan na ito ay banyagang wika.
no? Ayan, minsan nga naglalagay pa tayo ng mga panipi dyan, no? Tama ka Okay. dyan. At dahil dyan, Tutor Pau, At dahil dyan, narito yung ilan pang mga paggamit ng malalaking titik, pagbabaybay ng salita, pagsulat ng bilang, at pagbabantas. Ito yung halimbawa na kung saan mapapabilib ka dahil kinakailangan ito yung tamang format po ng paggamit po o paggawa ng isang pamagat. Narito yung mismong halimbawa, kabisaan sa pagsasaling wika mula sa Ingles patungong Pilipino ng mga mag-aaral ng Mapaho Senior High School. Dahil dito, yung kabanata 1, kung mapapansin natin, ang nasa ilalim niyon ay yung mismo ang suliranin at kaligiran nito. Dito na pumapasok yung unang kabanata o yung unang yugto ng paggawa niya ng pananaliksik. Dito na ididetalye kung ano nga ba ang nais sipatin o nais na maging bunga ng iyong pananaliksik. ayan, tama po yun, no? Andyan yung tinatawag natin pamagat ng pananaliksik, pananaliksik at mga bahagi nito. Ayan yung pangalan ng tao, opisyal na pangalan at maging ang pamagat. Ayan. Okay, titigan yung mabuti ha kung tama ba yung pagkakasulat nyo dyan. No, dariyan pa, tignan mo din kung tama yung baybay ng salita o pagsulat ng bilang o bantas sa mismong pagsulat ng pangalan ng organisasyon. Minsan meron tayong mga nababanggit dyan. Lalo na kung mayroong mga datos na isinulat o sinipika. Kailangan po tama po yung pagkakasulat ng baybay, no? Dahil minsan diyan po tayo nagkakaroon ng problema dahil kahit gitling lang yung problema nun, malaking bagay yung para sabihin hindi nila yun samahan, hindi nila organisasyon yun, no? Nandyan din yung palayaw o bansag. Tandaan, may tamang paggamit yan, lalo na kung ito ay mayroong sagisag panulat na itinatago po yung kanyang sariling pagkakakilanlan. Yan po ay paggalang o pagrespeto sa isang may-ari po ng kaisipan o ng datos na yon. Dahil ayaw niya magpabanggit kung sino siya, nararapat lang na isulat mo at kailangan bigyan mo ng diin yung kanyang palayaw o bansag. Nandyan din yung nasyonalidad o pangkat etniko. Pero syempre, sana, hinihikayat ko po ang ating mga estudyante, kung gagawa ka ng papel pananaliksik, lagi mo uunahin yung lokal, ay bigyan mo siya ng pagpapalaga. Maraming estudyante na nagsasabi, ang hirap humanap ng literatura, nakaugnay na literatura at pag-aaral, lalo sa Filipino. Dahil masyado lang tayo nakapokus sa banyaga. Pero kung titingnan po natin, napakahalaga klase, napakahalaga mga estudyante na yung nasyonalidad o yung pinakabansa kung saan ito nanggaling, saan ito nagmula, yung mismong datos, ay kailangan maisulat nyo ito ng tama. Mas maganda nga kung mismong yung lugar ay mababanggit natin. Kasi karagdagan yon para makilala yung kultura o yung lugar na pinagkuna mo ng datos na meron palang ganong mga pangangailangan. Nako, pangalang geographico, no? Mga pistang pagdiriwang pangkasaysayan, lalo na kung ito ay history, no? Maayos na paglalarawan, tamang katawagan do sa pista, kung ito ba ay sa aklan, kung ito ba ay Mascara Festival, ano ba ang gusto mong ipalabasin doon, pero kailangan ay mailarawan to ng mabuti at makita mismo yung ganda ng mismong nasabing kultura. Nandiyan din yung mga konseptong akademiko. Pero kapag idadagdag dyan, Tutor Pau, Kung mapapansin natin dyan, mga klase o mga giliw kong mag-aaral, kailangan ay maingat tayo sa paggamit nitong mga ilan sa mga pagbabaybay o yung mga pangalang organisasyon. Dahil may mga pagkakataon na babalikan yan at baka makilala ang inyong ginawang pananaliksik. tama, no? At kadalasan, dahil nga po yan ay pananaliksik mo, at kung gagawin itong referensya o sanggunian, kung nagkamali ka sa iyong pag-aaral, maaaring ang susunod na pag-aaral ay magugulumihanan siya kung alin ba yung tamang datos at maling datos. Kaya dapat maging maingat ang mananaliksik kahit sa anumang usapin, kahit ito geographico, lokasyon, kultura at iba pa, no? Yan ay mga ilang mga paalala. Narito ang mga ilang dapat natin bigyan ng gabay o bigyan natin ng paalalang ating mga sarili sa pagbabaybay ng salita. Ano-ano to, Tutor Pau?
Nako, isa to sa kinakailangan tutukan mga giliw na yung mag-aaral. Narito yung gamit ng 8 bagong titik. Ito po yung C, F, J, N, Q, V, X, Z. Kung mapapansin natin, ito yung mga ilan sa mga halimbawa na makikita nyo sa wikang Pilipino na kung saan ay doon na mismo siya nakapasok. Ibig sabihin, nakasulat na siya mismo. May mga pagkakataon na maaari siyang maisalin, pero may mga pagkakataon na iyon ay stable na siya. Ito yung mga pagpapanatili ng hiram na salita sa teknikal ng pagkakabuo nito. Ibig sabihin po, kinakailangan na hanggang doon lang siya. Hindi mo na kailangan pang hanapin na magtatanong ka pa, ano ba ang salin sa wikang Filipino nito? Huwag mo na pong pilitin dahil yun po ang isa sa mga kailangan sipatin na hanggang doon lamang ang kanyang pagsasalin. Ang paggamit ng angkop na salin sa mga terminong pampanaliksik, katulad ng mga sumusunod, katulad nito, yung respondents, respondante lang. Okay po? Yung data, datos lamang yon. Yung conceptual, conceptual lang po iyon. Ayan, no? Sumang-ayon ng aking aso hinggil doon. Na kung saan meron talaga mga letra o wikang banyaga na dahil napakayaman nga ng wika natin, nagawa na natin itong iangkla at ginawa na natin itong katanggap-tanggap kahit sa larangan ng pananaliksik. Kaya nga sabi, dapat ang isang mananaliksik ay batid po yung mga ilang mga pagbabago na yan para maging tama yung kanyang papel pananaliksik. Sana po ay nauunawaan tayo, no? Paki-heart nga po, pahingi nga po ako ng mga reaction dyan, kahit anong reaction. Kung gusto mo mag-wow, gusto mong magalit, wag naman sana. Nandyan yung pa-heart. Ayan, magandang hapon po sa mga tutors at sa aking mga kamag-aral. Si Raven Anthony Rubrica, kayo ay binabate. Gayon din si Angelica Manalo mula sa 11 Yums. Hello, Angelica. Naku, hindi ko bagong pangalan to. Janice Legatub, Erich Jail Bumatay. Ayan. Siyempre pa, balikan natin ulit yung tinatawag nating tamang pagbabantas. Ayan. Alam ko na batid nyo kung ano-ano yung mga bantas na yan. Sige po, pwede po bang pasulat sa ating comment box ano-ano yung mga, o kahit isa lang, anong bantas ang sa palagay nyong talagang mahusay kayong gamitin sa loob ng pangungusap? Kumbaga, kahit walang magsabi sa inyo, alam mo na kung saan ang tuldok, kuwit, tandang pananong at iba pa. Sige nga, ano kaya yung mga bantas na kadalasang ginagamit ng ating mga mag-aaral? Ayan, sige nga po, ano kaya yung mga bantas na paborito ng ating mga senior high school? Hindi naman puro hashtag lang. Hashtag pagod. Diba? Ayan. Ayan, may tandang padamdam. No? Minsan kasi nakaka-excite yan pag nakikita natin yan. No? Ayan, hashtag tulog. Tandang padamdam. Okay. Ayan, maraming salamat, Jelaila Alcantara. Ayan, sana meron pa tayong mga kasama dyan. Ano pa kaya mga bantas ang kadalasang ginagamit natin? Ayan, Kuwit. Oo, taray. Ano si pa? Julie Adabo, tuldok. Oh, yan. Si Shane Robles, ang daming bantas, no? Ang dami niyang alam na bantas na. No? Very good yan. Si Angel Comendador, tandang padamdam. Talagang intense ang tandang padamdam. O, sige. Narito ang ilang mga bantas na ginagamit natin sa loob ng pananaliksik. No? Na kung saan pares na naman ang gamit niyan kahit sa mga pangungusap. Tandang pananong, inilalagay sa bahagi ng paglalahad ng suliranin sa pag-aaral. No, yung kumbaga paglalahad ng suliranin. Pero yung ibang mga pananaliksik, hindi na talaga nilalagay yung tandang pananong. No? Ayan, no? Wala talaga wala na. Dahil ayun na nga, naibigay na paglalahad ng suliranin. Batid na natin na ito ay isang problema. Ano pa po, Tutor Pao? Narito yung tuldok kuwit. Ito yung mga tipikal na mga komplikadong serye ng pangungusap na kung saan bago ang mga pang-abay sa pagpapahiwatig ng detalye at relasyon sa ibang bantas. Yung mga tipikal na may kasunod ito na kung saan ay karugtong sa pagsuporta ng ibang detalye upang maging matibay ang ginawang pangungusap o pagpapahayag ng isang
opinyon mula sa iyong pananaliksik. Total doc. Ayan, total doc. Ayan po yung colon, no? Sa Ingles. Yung iba, hindi alam yan sa Tagalog, no? Tinatanong pa talaga nila yan, no? Minsan nakakapagtampo na, hindi mo maintindihan bakit di nila alam yan. Ayan ha, sa pagsipi, di ba? Total doc, ginagamit natin yan. Sa paglilista, alam natin na mayroong mga kasunod pa. Sa oras, ayan no, paghahati ng minuto at ng oras, no? 1:30, ayan. Siguro naman batid natin yan. Nandyan din ang paggamit ng total doc sa mga sanggunian. Meron pa, Tutor Pao. Meron pa, Tutor B, at mga giliw na ay mag-aaral, ang panipi. Ito yung mga tipikal na hina-highlight doon o binibigyang diin ang pahayag ng ilan sa mga sinabi mula sa iyong ginawang pagwalugan sa pananaliksik. Kinakailangan na ginagamit ito mula sa kaliwang bahagi hanggang sa pinakahuling bahagi ng pagpapahayag mula sa pangungusap o sa statement doon sa nakuha mo. Ayan, tama, no? Siyempre, hindi dyan mawawala ang paggamit ng gitling, paghihiwalay ng numero, pagbabaybay, lalo na yung pag inuulit. Naku, medyo ingat-ingat tayo dyan, no? Kahit nga sa Facebook, no, meron talagang nagsasabi niyan. Halimbawa, pero maganda rin po yun na kung lahat tayo ay magiging batid natin yung mga pagkakamali na yun. Halimbawa, iba't iba, no? Gumamit ka na doon ng apostrophe, tapos gumamit ka pa ng gitling, nararapat po na alin lang ba talaga yung gagamitin mo, no? Kasi pwede namang kung gitling lang, mas maigi, kung yung mismong apostrophe lang nilagay mo, okay lang din naman. Kasi yun ang papatotoo na kung saan meron itong pag-uulit. Pananda ng panlapi, senyas na naputol na salita. Etong senyas na naputol na salita, ewan ko kung meron mga ilang estudyante rin talaga, nako saan pinipilit tapusin o kaya putulin, tas lalagyan ng gitling kahit hindi naman, halimbawa sa makatwid. Dahil hindi na kasya yung sulat nila, some, gitling, akatwid, no? Medyo mag-ingat tayo dyan kasi binibilugan din yan at yan ay isang pagkakamali sa loob ng pananaliksik. Ano pa, Tutor Pao? Baka dyan, Tutor Vicel, ako, isang kailangan na dapat sipatin ang tamang paggamit ng bantat. Dahil dito, narito rin ang paggamit ng panaklong. Ano yung panaklong? Yung open and close parenthesis. Ito yung typical na ginagamit para sa paglilinaw at sa sanggunian. Ito yung mga typical na makikita ninyo sa ginagamit sa mga taon. Halimbawa, ayon kay at yung mismong taon ay gagamitan ng panaklong upang maging mabigyang diin kung anong taon yon nakita o napag-aralan. Nakikita ito sa kaugnay na literatura. Tama. Ayan, syempre pa, nandyan din ang pahilig. Saan ginagamit to? Saklaw ng panahon, pagsulat ng petsa, representasyon ng kada at sa bawat o yung tinatawag na rin sa agham at matematika sa URL ng website. Nako, sana nagagamit natin yung mga pahilig na yan. At dahil dyan, syempre pa, hindi natin dapat kalimutan ang mga pagwawasto sa gramatika at bantas. Alam naman natin yan, no? Sabi ko nga kanina na sa bahaging ito ay nakapokus ang mga maling baybay at mga pagkakamali sa gramatika at iba pang tuntunin na umaalinsunod sa ortografiyang Pilipino. Naku, malawak na to, kasamang bantas, malaking titik, tamang salita. Masusing pagwawasto ang kinakailangan upang maging maayos ang nilalaman ng isinasagawang pag-aaral. Kung mapapansin natin dyan, mga giliw ko mag-aaral, kinakailangan na bago mo masabing tapos na ang aking pananaliksik, balikan at balikan muli ang inyong ginawa para makita nyo talaga at malaman ninyo na talagang tama na talaga, tumpak na ito, at alam kong wala nang mali sa aking ginawang pananaliksik. Walang labis, walang kulang ang ginamit kong mga bantas kung saan ay nai-apply ko o nagamit ito sa tama at angkop hanggang sa katapusan ng aking ginawang pananaliksik. Nako. Tama. No? Ayan, no?
talagang sinusugan pa, no? Sabi ni John Wayne Prieto, yung mga citations, no? Tama. No? Tulad na binanggit yan ni Tutor Pao. Okay. Kasunod nito, syempre pa, alam ko na talagang naunawaan ng ating mga estudyante ang ilang mga paalala pagdating sa final na draft, sa final o pagsulat ng final na draft. Syempre kailangan nating subukin kung ano o hanggang saan ang kanilang pagkatuto. Panuto, Tutor Pao? Basahin ang mga tanong at isulat sa comment box ang iyong napiling sagot. Bilang isa, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa tamang pagsulat ng bilang sa pagbuo ng final na draft? A. Interpretasyon ng datos. B. Pahayag na mula sa mga respondante. C. Formula na ginagamit sa paraang estadistika. D. Paglalagay ng bilang sa taas, gawing kanan o upper right-hand corner ng papel. Ayan, ano kaya ang tamang sagot para sa unang bilang, no? Dahil ito'y pangwakas na gawain, talagang binabasa nila ng maigi para po mabatid natin na naunawaan nila ang ating talakayan. Ayan, sige, naghihintay at maghihintay kami ni Tutor Pao at aasa. Ayan, may ganun, no? Muli, maraming salamat sa ating mga estudyante sa senior high school. Siyempre pa, nandyan ang ating mga estudyante mula sa SDO Isabela. Nariyan din ang mga estudyante natin mula sa SDO Caloocan. Nagulat ako kanina. Meron tayong Camarines Sur o SDO Camsur. Maraming salamat sa pagtutok at sa mga bago nating mga estudyante. Kung napadaan ka lang, dumaan ka ulit sa susunod na Miyerkules. Ayan, may sagot na. Sabi ni Fiona Carla Regandola, titik D daw po. Jelaila Alcantara, titik D. John Way Preto, titik D. Magdalene Cruzat, Eloisa Sandoval, Aldrich Neal, Julie Adato, Raven Rubrica, Romsel Joyce, titik D daw ang sagot. Ang tanong, tama kaya ang sagot ng ating mga mahuhusay na estudyante? Ibigay na natin ang tamang sagot sa unang bilang. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay B. Pahayag na mula sa mga respondante. Ayos lang yan. Dahil ito lang naman ay pagsubok upang malaman namin kung kayo talaga ay may natutuhan. Para sa ikalawang bilang, ano ang angkop na salin sa salitang data sa pagbuo ng pananaliksik? A. Tala. B. Talaan. C. CP. D. Datos. Nako. Napakahirap ito. Napakahirap. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Ayan, sabi ni Pagador M. Emerose mula sa grade 11 Smith. Ang sagot niya ay bumati lang pala siya. Si Raven Anthony Rubrica, letter D. Ayan, sagot din ng aso ko, D daw. Leia Francisco, titik D. Shane Robles, Jelaila, nakusubok daw ulit. Julie Adato, Leia Francisco Romsel, Jayaya de las Iras, naku, ibang pangalan nila. Ang pangalan. Si Rainier Santiago, ang pagbabalik, letter D. Eloisa Sandoval, letter B. May B D tsaka B ang lumabas. Ang tanong, ano nga ba ang sagot? Ang titik D na napakadami o titik B? Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Mga giliw naming mag-aaral ay D. Datos. Datos po ang tamang sagot. Tama, napakahusay, no? Marami naman talaga ang nakakuha. Okay lang yan. Medyo nalito lang siguro, no? Ayan, sabi nga, titik D kapag datos.